Maayong buntag sa tanan, dalay ko ng Dios sa oportunidad nga gi-allow niya, gitugot niya kanato karon makahimo kita sa ato ang buluhaton. Magatugyan kita diya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo sa atong pagsugod karon. Kanimo o Dios nga langit non, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magihatag kanamo nga makapadayon kami sa pagbasa, pagpamalandong sa imong balaang pulong. O Dios, sa among pag-ampo nga ikaw magapatalinghog, magapanalangin sa tanan, nagapaminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa ilang mga radyo, sa tibok baganga diin naabot ang signal. And bisan pa man Ginoo, ang tanan nga naga-follow karon sa mga kaygalaan diya sa Facebook, ikaw o Dios magapanalangin o magagamit sa imong pulong, maga-challenge sa matag usa karon. Gamita ang imong pulong, makitagluna diya sa kasing-kasing, samtang kami magaduol, magadangop diya sa balaan mo presensya. Kini among gitugyan diya kanimo Ginoo, uban ang pagpasalamat, pagdaig diya kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa gayon nga kita makapadayon sa ato nga pagpamalandong. Niini karon nga gayon, buot na ko nga abot kaninyo, no? Wala ko niyo nakauban sa pipila ka mga adlaw gubikan sa kinahanglan gyud nga mga sikat sa hunon, no? Mga buluhaton usab dinhi sa iglesia. Apan salamat higala tungod kay padayon kamo nga anaa karon nagapakiguban kanato sa ato nga padayon nga pagpamalandong. Karon nga buntag magaisgot kita about disciplines to develop our devotional life. Naga-series kita, nagatanaw kita may tungod sa developing and improving our devotional life part 2. As what I have said, ang usa ka building dili siya makabarog, di siya build og taas kaayong pagbarog. Ang usa ka building dili siya pwede nga ipataas og maayo, og dili ka maka-build og usa ka strong building kung ang iyang pundasyon huyang, no? Mao kana siya nga ato gyud nga tan-aw ni gala, ato gyud nga i-considerar ang atong pundasyon sa pagkinabuhi. We need to check it. We need to remind or to review sa ato ang mga basic nga mga nahibaluan diha sa pulong sa Ginoo. Especially, we are now in the last days. Ani ang kita sa katapusang mga kapanuhunan wherein ang makinayahan sa mga katawhan lahi na gyud kaayo kumpara sa unang panahon. In fact, ani ang kita nagpuyo karon sa henerasyon nga kanunay nga dali, no? So, ang psalmist din sa Psalm chapter 5 verse 3 nagaingon, O Lord, in the morning you shall hear my voice. In the morning I will lay my request before you and will watch expectantly. Wow, usa ka prayer ni King David, usa ka intimate nga pakig-fellowship diha sa Ginoo, pakig-relasyon niya sa Ginoo, o makita na to nga kung paano siya gigamit sa Ginoo, paano siya gi-bless sa Ginoo because of his intimate fellowship and relationship with his God. Now, higala, usa kini siya ka encouragement para kanato usab nga nagasunod sa pagpangalagad because we have the same God sa God ni David. Therefore, pwede nga makahimo kita, makabuild usab kita ni ining ginatawag nga intimate nga pakigrelasyon diha sa atong Ginoo. Despite we are now living in this hurry up and man-centered, man-dependent world that measures success by activity, making big bucks, or how much one accomplishes, finding time to hide oneself alone with God for steady spiritual growth is a lost priority. Niini karon nga panahon para sa mga katawhan ining kapanahon na sa natural mind, mga panghuna-huna nga wala nagdepende diya sa Ginoo. Para sa ilaha, ang paghimo og devotional life, personal devotional life, or pakig fellowship diha sa Ginoo privately or sa iyang daily nga pagkinabuhi, sa iyang sa matag karon niya sa iyang pagkinabuhi, ang paggahin og panahon for God is a lost
priority. Now, atong hinumdumon higala nga ania kita na kinabuhi niining katapusan nga panahon wherein ang mga tao lahi na ang ilahang mga ideals, no? But remember, all of us need to have spiritual disciplines that God could communicate to us and we to Him. We need spiritual disciplines aron nga maka-communicate kita sa atong Dios o ang Dios also vice versa maka-communicate usab nga ni kanato. These two disciplines are called dailies and weeklies disciplines, no? Mao kini siya ang daily o ang weekly nga discipline sa atong kinabuhi. Now, through the dailies and weeklies, we are able to get into God's Word and get God's Word into us for conviction, for our motivation, edification, comfort, direction, and disciplined living by the power of the Spirit. Dinhi kita makakuha o matawag nato nga makabuild sa ato nga conviction, tama nga conviction, biblical conviction, motivation, edification. Dinhi kita malig-on, dinhi kita makakuha og source of comfort and direction sa pagkinabuhi aron mapuslanon atong kinabuhi og disiplinado nga klaseng kinabuhi. Dinhi niining atong pagpractice sa ato nga mga daily o weeklies nga mga disciplines in life. Now, una, the dailies refers to the discipline of daily getting into God's Word and daily going to the throne of grace. Kung wala kay ginatawag nga daily personal devotion diya sa imong kinabuhi gala, you cannot expect nga magtubo ikaw spiritually. Dili ka maka-expect nga mag-grow deeper or mag-improve ang imong spirituality without your daily devotional life. Now, atong hinumdumon higala nga ang mga katawhan nga nag-una kanato nagatubo ang ilang relasyon sa Ginoo, ang ilang pakig-fellowship sa Ginoo, nagalig-on ang ilahang pagtuo, nagalig-on ang ilahang pagbarog, pagkinabuhi, ug naging blessing ang ilang kinabuhi sa dihang sila nagahimo sa ilahang personal, private devotion daily sa ilang pagkinabuhi. Ang ikaduha, the weeklies refers to the discipline of weekly and regularly assembling together with other believers for fellowship, joining or participating in singing, reciprocal ministry, prayer, and the study of the Word. Dinha kita higala mutubo, no? Sa atong personal nga devotion, day by day, privately, o mutubo usab kita diya sa ato nga mga weekly gatherings. Like ang regular nga mga gatherings in our churches is that we have prayer meetings every Wednesday. Depending kung unsa ang inyong schedule sa inyong prayer meeting. Some of us nagahimo og mga cottage prayer meeting every week. Adunay mga schedules depending kung unsa paano gilid ang inyong iglesia, ang church. Now, naiuban nagahimo og mga home Bible studies in which diha pod makahatag og mga paglig-on or naay ginatawag nga worship service or naay mga ginatawag irregular nga mga activities diha sa iglesia wherein kana gipanggamiton sa Ginoo in order nga maglig-on, masolidify ang ato nga pagbarog, ang atong pagtuo, maglig-on kita in the sight of God ug ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Though this study will deal with the weekly aspect, the primarily focus will be on the daily devotional life, the very foundational
is your daily devotional life privately, no? Ang kanang ikaw lang with God. Makikistorya ka sa Ginoo, maghimo ka, maghatag panahon para sa Ginoo. The dailies and weeklies are part of the means by which believers are able to more intimately know their God, relate to the rest in their new life in Christ, and experience true spiritual change and liberation from life dominating patterns of sin. Hindi kita maglalom o magdako ang imong kaybalo may tungod sa imong Dios o paano pod ang pagkausab diya sa imong kinabuhi through the working of the Holy Spirit, because you know what is God's will, no, para sa imong kinabuhi day by day. Sa tihang magbasa ikaw, magpamalandong sa pulong sa Ginoo, maglig-on ka, magtubo, mag-improve sa imong pagkinabuhi spiritually. They promote growth and devotion to God and the ability to grasp, personalize, believe, and apply the Scripture, God's personal word, to His people. Mao kana sa higala. Gikinahanglan nato ang ginatawag og personal nga disiplina in order na masabtan nato clearly ang kabubuton sa Ginoo sa para sa atong kinabuhi, kung unsa ang gusto sa Dios nga iyang ipabuhat kanimo kanako. Mahimo nato nga ma-personalize nato, no? Ma-own nato ang kabubuton sa Ginoo. O dili lang nga gituuhan nato, but ma-apply nato ang isulti sa pulong sa Ginoo diya sa Scripture, sa Bible, pulong sa Dios. No? Mao kana say gala ang importante kaayo. We need to grow in our devotional life apart from the dailies and weeklies properly understood and experienced. There will be a very little peace and true spiritual change from within through a deepening faith relationship with the living God. Kung wala kay ginatawag nga disiplina sa imong nga daily devotion, wala ka nag-attend sa imong mga weekly assemblies diya sa iglesia, to tell you frankly, brothers and sisters, friends, you will not grow. You will not improve. Magakahinay ang imuhang kalig-on, magakaluya ka, o magakawala ang imong appetite para sa kahimayaan sa Ginoo. Mubalhin na madugay. Now, usa ka na siya ka-dangerous kaayong sitwasyon sa atong kinabuhi. And, in fact, we need to deepen our faith, our relationship with our God. No? Kinamaglig-on, magdasig kita. Ingon pa sa Romans chapter 8 verse 5, ingon si Apostle Pablo, "For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit." Sila nga katong gitawag nato nga naga-after, mga carnal mind, mga tao nga kalibutanon ra jud kaayo, mga tao nga ang iyang pangunahuna nakaangkla ra ni ining kalibutana o impossible kayo para sa iyang spiritual na aspect sa kinabuhi, no? Kabalo kay gala magkakinabuhi siya nga ang iyang nga comfort, iyang nga interest na argid sa kalibutan. For those who are according to the flesh, according to this verse, or shall we say controlled by the sinful nature, are minding or thinking on the thing of the flesh, the thing in this world. And those according to the Spirit, or being controlled by the Spirit, spiritual, are minding and thinking on the things of the Spirit. Mao kana siya. Ang carnal mind, ang panghuna-huna sa tao nga natural man, kung tawagon sa Bible. Ang iyang panghuna-huna is more on mga butang lang ni ini kalibutan na iyang comfort, iyang interest,
ang direksyon sa iyang pagkinabuhi is more on niini lang kalibutan na, but less or even wala dili para pang Ginoo. So in opposite to that, kung magatubo ikaw spiritual diha sa Ginoo, ang imong daily devotion, ang imong weekly attendance, assemblies diha sa asa ka nabilong, maoy makatabang kanimo, magatubo ikaw, maglig-on. As the Spirit of truth, the Holy Spirit is the one who teaches us and illuminates our hearts to the Word. The Spirit of truth. Ang Holy Spirit naga-work out siya, nagatrabaho siya sa itong kinabuhi, o siya mismo ang naga-illuminate, nagahatag og lamdag, nagahatag og pagpasabot diya sa atong kasing-kasing, maklaro na to ang mga pagbulutan sa Ginoo. In fact, in Ephesians chapter 3 verse 16, that he would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, from inside. Gikan sa sulod na to, no? Ang Dios nagagrant ka na to o kabugana, kaadunahan sa iyahang kahimayaan. Verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Nga si Kristo magadominar, magatake sa iyang control sa atong kinabuhi, being rooted and grounded in love, no? Nagtubo diha sa gugma o pagka matinuuhon diha sa Ginoo. Verse 18, may be able to comprehend with all sense what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ang kabuuhan, ang kinatibukan, ang whole revelation sa Ginoo nga gusto niya madiscovery nimo higala, madiscovery natong tanan as we continue on sa pag-alagad sa Ginoo. Unsa ka lapad, unsa ka lalom, unsa ka hawan, o unsa ka taas ang gihatag sa Dios, ang mga blessing, ang mga butang nga gusto sa Dios ma-enjoy niya nato gikan kaniya. Now, true spirituality, walking by the control of the Spirit of truth, will result in spiritual illumination, spiritual understanding, and so right thinking about God and man, and the real values and priorities of life. Makuha nato diha lang sa tama nga pagkahibalo, sa tama nga pagkasabot, sa tama nga pag-aplikar sa mga butang nakasulat diya sa balaang kasulatan. But it is equally true that meditating on the Word and right thinking is crucial to the true spirituality or the Spirit-controlled walk. Atong timan-an ka na igala, we need our daily and weekly discipline in order for us to grow, mature, and to improve our spiritual life. The Holy Spirit does not operate in a mindless vacuum, one devoid of God's point of view. Dili mo operate, dili mag-work out ang Holy Spirit sa atong kinabuhi unless ang atong huna-huna, ang atong kinabuhi, ready kita nga sultihan sa Dios, ready kita nga mo respond diha sa mga pag-challenge sa Ginoo. Dili siya mo-operate sa mga mindless vacuum nga mga katawhan or even believers nga ang iyang una-una empty, iyang una-una vacuum, walay sulod, walay kalipay diha sa Ginoo. No? So hilumdum mo na to igala nga this is very serious para kanato. The Word and the Spirit work together so that
if we are not taking time to get along with God in His revelation to us in the Bible, in the Scripture, two things will happen. Kung dili kita mag-mind ni ini, dili kita maghimo nini personally, mag-insert og discipline, personal discipline sa ato nga daily devotional, private devotion, and sa atong weeklies. Kung dili ta faithful, dili ta magmatinumanon, dili nato ni tagaan og importansya sa atong kinabuhi, to tell you frankly, brothers and sisters, na ay duha ka butang, dangerous thing nga magakitabo. Una, we will quench the ministry of the Spirit and grieve Him. Mapalong o atong gipalong, gipugnan ang trabaho sa balang espiritu diha sa atong kinabuhi. Kung di ta mag-improve, no? Mag-uol o dili gid mag-enjoy, dili malipay ang Holy Spirit, dili malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Number 2, as with a partial vacuum, we will tend to draw in the attitudes and viewpoints of the world around us. Wala tay choice. Pag dili mo grow ato ang kahibalo diya sa Ginoo, dili mo ligon atong pakig-fellowship diya sa Ginoo, atong relasyon diya sa Ginoo, wala tay choice. Mudangop kita sa kinaiya o sa mga panlantaw, panghuna-huna nga iya nining kalibutan na. Mo-adapt kita, mo-assume kita, o mauna na atong gamiton na klaseng panghuna-huna. Wa lang nato mabali nga ang atong Ginoo moabot siya o mubalik ka nato ang atong pagpabaya diya sa pangbuluhaton para sa Ginoo. Higala, mao kada siya ang mga butang na gusto na kong ipaabot karon. Disciplines to develop our devotional life. We need discipline, personal discipline. That two disciplines, shall we say, the daily discipline and the weekly discipline. Daily discipline, talking about your personal, private devotion with God. Do it according to the will of God. And participate sa mga aktibidades diya sa inyong iglesia, aron magligon ka, magtubo ka, mag-grow stronger and stronger, o malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hinaot nga ang Dios magapanalangin siyang pulong nganhi sa ato mga kasing-kasing. God bless all of us.